Ang dalawang kapangyarihan ay nagbanggaan. Ang gininto ang aura ni Logan ay hamampas sa aura ni Valtermin. Malinaw na mas malakas si Valtermin. Ang kanyang puwersa ay naghagis kay Logan palayo, at ngumiwi siya na akala niya ay natalo lang ni Logan si Wiccan dahil sugatan ito, ngunit tila hindi lang iyon ang dahilan. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano nagawa ni Logan na harangan ang aurang iyon. Sinuri siya ni Logan, ang kanyang espada ay lumiliwanag pa rin sa mana, at nang asar na mukhang masama rin ang sugat ni Valtermin at tinanong kung hindi ba siya natatakot na matulad siya kay Wiccan Kalia. Tumanggi si Valtermin sa paghamon at bumalik ang sagot na hindi siya takot. Itinutok niya ang kanyang malaking espada at sinabing kapag ipinakita niya ang ulo ng prinsipe, matatapos na ang lahat. Sa tingin mo ba ay katatakutan ko ang isang tulad mo? Sagot ni Logan, tapos na sabi mo. Idinagdag niya na kapag natapos ang digmaang ito, may panibago pang naghihintay. Hindi mabilang na mga refugee na ang umiiral, at maraming talento ang namatay o naging palaboy. Hinampas ni Logan ang sariling espada kay Valtermin taglay ang lahat ng mayroon siya at napilitan pa si Valtermin na umatras ng kaunti. May paraan ka ba para ayusin iyan? Hirit ni Valtermin. Inasar siya ni Valtermin. Lekturahan mo na ako tungkol sa digmaan ngayon. At sa biglaang pagsugod, inihampas ang kanyang malaking talam na may mana patungo kay Logan at nagpaulan ng mga tanong. Alam mo ba kung paano lumaban at may mapapala pa rin? Sino ang dapat himukin, at paano? Paano mo mapipilit ang isang prinsipe na iwan ang kanyang korona? Kahit ang Sword Duke ay hindi nagawa iyon, at sa tingin mo ay kaya mo. Sumugod siya ng buong lakas, lumilikha ng pagsabog na nagpagalaw sa fortress. Ang tagpo ay lumipat sa fortress kung saan magkasamang lumalaban sina Ron-Ian at Victor. Naramdaman ni Ron-Ian ang pagsabog at sumigaw si Victor na iyon ang Southern Forest, at nag-alala si Victor na naroon si Lord Logan. Lumalaban siya kay Valtermin. Biglang lumitaw si Luther sa likod ni Victor at tinanong kung saan siya nakatingin. Lumingon si Victor, ngunit hindi niya naharangan ang hampas ng martilyo ni Luther, at tinamaan ng buong lakas. Nagmadali sina Eileen at Ron-Ian upang tumulong. Ngunit ang kapangyarihan ni Luther ay napakalakas na nang ihampas niya ang lupa, ang shockwave ay nagpalipad sa kanilang dalawa palayo. Dinurog ng kanyang hampas ang lupa, ngunit ibinaon ni Sir Clayton ang kanyang mahiwagang tungkod sa kuta, at isang alon ng kapangyarihan ang sumugod kay Luther habang inaayos ang lupa. Nagawang iwasan pa rin ni Luther ang atake, at nabanggit ng may pagkadismaya na, agad-agad, na isinara ang lupa. Kay bigat na spell, biglang may naramdaman si Sir Clayton, at nagsimulang bumalot sa kanya ang yelo. Nagulat sina Eileen at Ron-Ian. Inisip ni Sir Clayton na, imposible. May isang tao ang tumpak na umaasinta sa kanya mula sa layong ito. Sa di kalayuan naroon si Juan Douglas. Pinag-frozen si Sir Clayton gamit ang kanyang tungkod. Ang mahika ni Juan ay nasa ibang antas kumpara sa ibang mga salamangkero. Pagkatapos ay ibinaling ni Juan ang kanyang tingin patungo sa kagubatan kung saan naglalaban sina Logan at Valtermin. Bumalik sa kanila. Hindi nagpatalo si Valtermin. Bawat pagindayog ay nagiging mas mabilis, mas mabigat. Umaatres si Logan, sinalo ng kanyang talam ang bawat hampas, ngunit walang butas para gumanti. Pagkatapos ay umungol si Valtermin at ibinaba ang kanyang espada sa isang patayong hiwa na kumikislap sa pulang mana. Itinaas ni Logan ang kanyang sandata. Ang paghampas ay nagpalipad sa kanya. Bumangga siya sa mababang mga sanga, tumama ng malakas sa lupa. Dugo ang pumuno sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay sumisigaw sa mga sariwang sugat, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo ng may paggalang. Halimaw ang taong ito, hindi masama, sigaw ni Valtermin, na-block mo talaga yon. Muli siyang sumugod. Ang malaking talam ay papunta sa ulo ni Logan. Sinalubong ito ni Logan gamit ang kanyang sariling talam na may mana. Ang bakal ay sumigaw laban sa bakal. Binaluktot ang kanyang mga braso. Ang puwersa ay nagtulak sa kanya paatros. Ang kanyang gulugod ay hamampas sa isang puno. Ang puno ay nagkapira-piraso. Sumabog ang sakit sa kanyang mga tadyang, balikat, at sa lahat ng dako. Bumigay ang kanyang mga binti. Napaluhod siya, humihingal. Kahit na kalahati ng mukha ni Valtermin ay nawasak, nananatili siyang nakakatakot na malakas. Si Valtermin, natuwang-tuwa,
ay tumalikod at sinabi na ang pagsabog kanina ay siguradong nakakumbinse kay Juan na patay na ang unang prinsipe, matatapos na ito. Hinarap niya muli si Logan at tinanong kung ano ang gagawin niya kung siya ang unang prinsipe. Si Logan na nakaluhod at bagbog ay sumagot na pupuntiryahin niya ang ulo ng pangalawang prinsipe, tulad ng ginawa ni Valtermin. Ang kagubatan ay nagsimulang masunog. Tumawa si Valtermin sa sagot na iyon at sinabing kahit patiyak ang pagkatalo, hinding-hindi siya uupo at hahayaang manalo ang iba. Palagi kaming ganoon, aniya, umaakyat ng mas mataas kaysa sa iba, umaabot ng mas malayo pataas. Hindi ba't ganoon ka rin? Ang kanyang tanong ay nagpayanig kay Logan. Nanginginig siya. Nagpatuloy si Valtermin na sa una, ang kanyang ambisyon ay para sa kanyang bahay, para sa kaharian. Tumakbo siya pasulong na iyon lang ang iniisip, umakyat ng mataas nang hindi napapansin. Ngunit nang magsilang ang anak na babae ni Valtermin ng isang prinsipe, napagtanto niya na mayroon pa ring mas mataas, at maaari pa siyang umakyat ng mas mataas. Kaya bakit siya titigil? Galit, sumugod siya at humingi ng sagot. Sumugod si Valtermin, ngunit hinaranggan ito ni Logan gamit ang kanyang espada at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang balikat, iniisip na nabali ang kanyang kaliwang braso sa unang paghampas. Si Valtermin, na nagwawala, ay inakusahan si Logan na nagpapanggap na hindi sakam habang palihim na nangangalap ng mga neutral na puwersa upang koronahan ang pangatlong prinsipe. Nahihirapang hamarang, sumagot si Logan na, mas mahusay ang pangatlong prinsipe kaysa sa dalawang mandiraya na prinsipe sa itaas niya. Ibinato ni Valtermin ang kanyang napakalaking espada patungo sa leeg ni Logan at ngumiwi kung nakita ba ni Logan ang hinaharap o isa lang siyang arroganting paslit. Halos hindi nakailag si Logan, halos ubos na ang lakas. Inamin ni Valtermin na hindi niya may kakaila na walang kwenta ang dalawang prinsipe. Ngunit sinabi na, ang hari ay isang mukha lamang. Ang mga taong tulad nila ang gumagalaw at kumokontrol sa trono. Nagngingit-ngit si Logan. Ang sakit ay nagpapahirap sa pag-iisip. Bakit hindi ka tinulungan ng Sword Duke? Ang tanong ay tumama ng mas malalim kaysa sa anumang talim. Sandaling hamina ang hawak ni Logan sa espada, isang tibok lamang ng puso, ngunit nakita ito ni Valtermin. Ang matandang mandirigma ay gumalaw na parang kidlat. Ang kanyang bota, na balot ng pulang mana, ay hamampas sa tadyang ni Logan. Dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Logan sa isang pulang spray. Gamulong siya sa sahig ng kagubatan, magulo ang mga paa at kamay, lumabo ang paningin. Tumayo si Valtermin sa ibabaw niya, ang kanyang sirang mukha ay nakabaluktot sa pagitan ng ngiwi at ngiti. Oo, iba ang Sword Duke. Tunay na marangal. Ang kanyang boses ay lamambot, halos malungkot. Sa sandaling naramdaman niya ang aking ambisyon, sa sandaling naintindihan niya kung ano ang gusto ko, itinapon niya. Ako nang walang pag-aalinlangan. Walang pangalawang pagkakataon. At ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Iniwan ka rin niya, hindi ba? Ang mga salita ay tila abo na nagtatakda. Nakatayo si Logan doon, humihinga ng malalim ang dibdib, at naalala niya ang mga salita ng Sword Duke. Malapit si Jordan sa kalagayan mo ngayon. Ngunit ikaw, paano ka makasisiguro na hindi ka haantong sa kaparehong kahihinatnan? Kinuyam niya ang panga. Patuloy ni Felix, nakakita na ako ng mga lalaking tulad mo, ang bulong niya. Mga sakam, mayabang, ginugol sa kanilang sarili. Bawat salita ay nagpapahirap sa kanya. Hinahamak ko sila. Ibinaba ni Logan ang kanyang espada sa lupa. Si Valtermin ay lumipat sa isang posisyon, handa na para sa isa pang pagpapalitan. Pagkatapos nayanig ang lupa, lumaki ang mga mata ni Valtermin, nanginginig ba ang lupa? Hindi na nakatingin sa kanya si Logan. Ang kanyang tingin ay malayo, nakatuon sa loob. Kaya, Master, ang tinig niya ay halos bulong. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. At ginamit ang pulse eres na minsan ay ibinigay sa kanya ng hari na maaaring lubos na magpagaling ng mga sugat. Si Valtermin ay natulala habang ang isang liwanag ay pumapalibot kay Logan at ang kanyang mga pinsala ay nagsara na tila hindi niya kailanman natanggap. Nayanig ang lupa. Hindi mula sa mahika, hindi mula sa labanan, mula sa mga kabayo na tumatakbo. Agad na itinuon ni Juan ang kanyang ulo sa tunog. Si Wiccan ay natigil sa gitna ng hakbang, nakataas pa rin ang tungkod. Sa kuta, ang martilyo ni Luther ay bumagsak ng 1 pulgada. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Naramdaman ni Ron iyan ito sa kanyang dibdib.
Ang ritmikong iyon, lumalakas. Hinigpitan ni Victor ang pagkakahawak sa kanyang espada. Lumaki ang mga mata ni Eileen. Si Patrick, na nakakakilala sa kanilang bandila, ay nagsabi, ang sagisag ng agila na iyon. Humakbang pasulong si Felix Esperanza at nagsabi na sa pagkakataong ito lang ay magtitiwala kay Logan. Hinugot niya ang kanyang espada at inutusan si Logan na patunayan ito. Patunayan na siya ay karapat-dapat na sirain ang isang panata. Ang pinakamalakas na puwersa sa kaharian ay pumasok na sa digmaan.